Mga kapatid kong Pilipino, kumusta tayo po? Kumusta kayo po? Mga overseas Filipino workers, kumusta kayo po? I hope everything is running smoothly sa mga buhay ninyo po. Mga overseas Filipino workers, kagaya namin dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. Tuloy-tuloy pa rin ang demonstration dyan po sa Pilipinas. The demonstration is still ongoing in the Philippines. It is nationwide. And we have seen a lot of activities are going on since this morning in the Philippines, especially in the People's Park. We call it Luneta Park, as well as the site of People Power, and that is dyan po sa ESA Shrine sa Quezon City. Mayroon din po mga rallies na ginawa dyan po sa Kamkrame, no? Sa Kamkrame at sa mga iba-ibang parte sa Manila. And not only Manila, mayroon tayo sa iba-ibang parte ng nasyon natin po, sa bayan natin, sa Davao, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cebu, Davao, saan-saan pa po. It is a nationwide rally po. And anong sigaw ng mga Pilipino? Stop itong corruption po. Tama na, sobra na, and galit na ang mga tao. Galit na tayong lahat. And I noticed, nag-start talaga po ang rally, ang mga Filipino dyan po sa Pilipinas. They started leaving the houses as early as 5 o'clock. Some of them, mas maaga pa. No? Mas maaga pa. And may mga libreng transportation, may mga bikers, no? From Quezon City, they went to Luneta Park, and busy talaga ang mga Filipinos kanina or today dyan po sa Pilipinas. Ang boses natin ang kailangan. And as of this time, as I am talking now, I was made to understand estimated more than 1 million people in Manila already came out to participate in the rally, not counting ang mga rallies, participations po, mga Filipinos who participated in other provinces, in other cities and municipalities. So definitely, it is a huge crowd po, participated by many Filipinos po, many Filipinos. Bosses natin po, we are not happy. Enough is enough. Tama na yon ang corruption. Those who are involved in the corruptions, especially ang mga politicians, our legislators, elected legislators or lawmakers po, be it in the Senate, be it dyan po sa congressman or sa House of Representatives, be it even in the executive department, which is the president, sa Malacanang po, and other government offices and agencies po. Very clear, we are facing an acute problem of graft and corruption. This has been going on for quite a long time, by decades already po, from one government or from one administration to the other administration. And dumating na po ang oras, ang araw po na pagod na tayo po sa mga kalukuhan ng mga kababayan natin. Selfish kababayan natin po. Walang konsensya, mga corrupt po. Dumating na po ang araw na we cannot swallow it anymore. Kaya nga, nandito po ang rallies natin po. Ang billion people march at saka ang trillion people march. Nag-umpisa po kanina. Wala naman, I'm very happy to inform sa mga kababayan ko dito sa Kota Kinabalu o dito sa Sabah po. So far, walang major reported incident that happened dyan po or during the rally. That is very good. Masayang-masaya ako po. No? Masayang-masaya ako. I am monitoring since this morning. Since this morning hanggang ngayon po, I'm still monitoring po. So far, wala. Mayroon tayong mga disturbances. Mayroon tayong burning of tires, throwing of water bottles sa mga police po. But hindi masyado kagaya what happened sa Indonesia, what happened sa Nepal. No? What happened sa Nepal. Doon po, mayroon din niya po, we cannot avoid that thing. And saludo din tayo sa mga police and soldiers natin
And they really out there to protect and make sure that the rallies will be orderly and security will be properly maintained. Maganda yun po. But traffic-wise, yes, Manila, the traffic condition was really affected. Many roads were closed and traffic very heavy dahil po ang daming tao lumabas sa mga bahay only to show our anger to the government. But the question is, after this po, what will happen? What will happen after this? What will happen? We hope that the Marcos administration will do something po. Will listen to the voices of the masses. Ang boses natin po. Now we want itong mga tao involved sa corruption be removed. Be removed. Posible ba? Posible ba? Ang sigaw, there are some areas dyan po sa rally, they're even talking about Marcos resign. Marcos resign. So what will happen now po? We will see. But today's rally, it doesn't mean it will end today. Mayroon mga retired police officers, generals po, dyan po sa Camp Crame. They are doing the rally hanggang ngayon and it will be 3 days po. They will continue the rally today, tomorrow, and the other day po. And who knows until when? Who knows until when? And continuous rally ito po. It might not be a very big crowd, but it will be a continuing rallies po, demonstration dyan po sa Pilipinas until finally we will have the result or a good answer from the government. What will be the next move? Not only in the Philippines, for your information mga kababayan ko dito po sa Sabah. Hindi lang po ang rally dyan po sa nation natin o sa bayan natin po. May mga iba-ibang rallies ginawa po sa outside the Philippines. Ibang lugar po, kagaya sa Canada, Vancouver, sa Australia, sa Japan, sa Netherlands, dyan po sa The Hague, meron din tayo po. Simultaneous yun po ang rally natin po. In fact, for your information, mga kababayan ko, mga kapatid ko dito sa Sabah, mga Filipinos, as well as our Malaysian friends po. Of course, I know many of them would like to know also what is happening in the Philippines. Right? Now, no less than our Vice President, Vice President, Sara Duterte, Inday Sara Duterte, is now in Japan, Nagaya, in Japan, attending a rally. Yesterday, she attended a rally in Tokyo, and today another rally in ano ba yun? Nagaya ba yun? Diyan po. In fact, I was monitoring ang speech niya po. Ang dami din mga Filipino who attended. Nandyan po sila mga senators. Si Senator Ruben Padilla and other PDP Laban officials nandyan po sa rally sa Japan. And ang daming tao po. Ang daming tao who attended, who is or attending now ang rally and listening to the speech of Vice President Inday Sara Duterte. Sa ngayon po, itong episode natin for Sunday. Today is September 21, no? Itong rally natin po, itong episode natin po, what I'm going to do is I will show to you various or several clips, video clips po on what is happening in the Philippines this morning and this afternoon po. I will not be talking much, but I will show you po, itong mga kababayan ko dito, mga kapatid ko dito sa Sabah, who did manage to see live dyan po sa what is happening sa Manila, sa Luneta, sa
Quezon City, sa Camcrame, at sa mga iba-ibang parte pa sa Manila. I will show you ang mga video clips. Hindi masyadong sabihin natin mahaba. But I will share with you several video clips po para you will have the idea kung ano talaga, what is happening o ano nangyari dyan sa Pilipinas today. So mag-start na tayo po, no? Mag-start na tayo. But before giving you the video clips po, let me share with you po itong importanteng balita. Importanteng balita po, no? Ito importanteng balita, at least you will have an idea. Ang news coming out from Philstar. And nandito po ang detalles. Thousands of Filipinos took the street today, Sunday, to protest a multi-billion peso scandal over bogus flood control projects, blaming both politicians and contractors for the loss of public funds. The protest coincided with the 53rd anniversary of martial law po. No? Thousands of us, Filipinos, lumabas sa mga bahay natin po kanina hanggang ngayon. At least as of 10:25 this morning po, at least mayroon na po 49,000 people were gathered as of 10:25 a.m. at Rizal Park in Manila for the Baha sa Luneta rally, organized by the university students and activist groups according to the city government. The hot weather did not deter demonstrators who carried placards and banners as they called for an end to the rampant corruption. Mainit po, kaninang umaga. Pero nandoon ang mga tao po, hindi umalis. And kaninang hapon umulan, nandoon pa rin sila po. After sa Luneta po, nag-join sila ang another group, ang rally po, dyan po sa extra shrine sa Quezon City po. No? Kaya nga, magulo ang Manila kanina. Ang Manila kanina dahil sa demonstrasyon. While anger stemmed from the flood control scandal, the calls became multi-sectoral. Some protesters urged transparent budget policies, while others raise environmental concern. Transparency po. Sigaw na po. Marami na. Hindi lang ang flood control projects po, anomalous flood control projects na involve ang mga lawmakers natin, ang mga politicians natin po. At sa national budget po, hindi lang national budget for 2026. Itong national budget 2025, maraming kalukuhan, insertions and amendments. And kaya sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, since last year, dalawa lang tao who decides ang national budget natin sa 2025. And that is Representative and former Appropriation Chairman, si Saldico, who is nowhere to be found now. Although we heard, it was officially announced na he is in United States of America seeking for medical treatment. And bumaba na po si Speaker Martin Romualdez as a Speaker of the House of Representatives. But it doesn't mean he stepped down, tapos na. Kontento ng mga Filipino. No, accountability. Your name is mentioned sa mga anomalya dyan po sa national budget, dyan po sa flood control projects. So you have to explain to the public ano nangyari po. Mayroon mga rumors lang ito po. No? Haka-haka na ito po. And I don't think so totoo ito. May mga chismis, marites po dyan sa social media. Umalis na daw si Representative Martin Romualdez. Sana hindi yung totoo. Po. He has to face us. Frost ang mga properties nila po.
We will try to gain, pero mahirap na po. Like what happened to the Marcoses? Frozen na. Sequestered na ang properties nila, and mayroon tayong body dyan po to recover what was stolen sa Pilipinas po. But hanggang ngayon po, wala tayong resulta. Wala tayong resulta. Kaya nga po, galit na galit ng mga Filipino. Galit na galit ng Filipino. Okay, but anyway, sige po, I will share with you itong mga footages po which kailangan din po I think maganda din yun po if you will see for yourself po. Although through video lang ito po, video clips lang ito po, but I think mga kababayan ko dito sa Malaysia, dito sa Sabah po, you will appreciate ang efforts ko para sa inyo ngayon. At least you can see, maskin sa video na lang po. Recorded video. Nandito po. First video I'm going to share with you po, ang report ng GMA. Hindi ito, sabihin natin, in order, no? I just pick it up po kasi I'm still monitoring ang rallies dyan po sa Manila o dyan po sa Pilipinas. Sige lang po. Random lang ito po. I'm going to share with you. Random. Alright, nandito. Ngayon sa may EDSA Shrine, dito sa may kanto ng Ortigas at ng EDSA. At nagsimula na nga magmarcha yung mga kababayan natin mula rito, papunta naman dun sa EDSA People Power Monument, doon pa norte. Kanina umaga pa nagsimula yung mga iba't ibang pocket programs dito at meron din tayong mga nakita na ilang politiko na umattend dito, hindi lang dun sa mga programa, kundi pati na rin dun sa misa kanina sa EDSA Shrine. Kabilang dito sa mga dumalo, sina Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Pama Aquino, Representative Laila de Lima, pati na rin si Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kanina nakausap natin si Mayor Magalong at ang sabi nga niya ay wala naman daw deadline na ibinigay sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos kung kailan dapat magbigay ng resulta yung Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ito raw kanilang self-imposed deadline ay dapat within the next 2 weeks magkaroon ng resulta. At ang ibig sabihin daw ng resulta ay magkaroon ng mga tao na talagang lalabas at makakasuhan. Pero alam naman daw nila na medyo matagal pa ang proseso ng pagkakaso. Samantala, sabi ni Mayor Magalong ay meron din silang maayos na pakikipag-ugnayan sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga rin ngayon dun sa mga anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Mayor Magalong, kahapon nung pinayagan lumabas si dating DPWH Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez na umuwi dun sa kanyang bahay para kumalap daw ng mga ebidensya, ay kasama rin yung mga tauhan ng ICI at talagang mag-share daw sila ng kung ano mang impormasyon ang makuha nila, ano mang ebidensya. At itong si Hernandez din daw ay nag-commit na sa ICI na isusoli niya lahat ng mga nakuha niya mula dito sa mga kinita niyang kickbacks dito sa flood control projects, pati daw yung mga sasakyan at kung ano pang pera ang kayang habulin ng gobyerno. Ang ipinakuusap lang daw ni Hernandez ay huwag nang kunin ng gobyerno yung mga pamana naman sa kanya ng kanyang pamilya. Samantala naman si Senador Kiko Pangilinan, kanina nakapanayam din natin, ang sabi naman niya, Pia, ay hindi daw siya naniniwala na parang hindi lumalabas sa qualified yung mga asawang Diskaya, yung mga kontratistang Diskaya for Witness Protection Program. Dahil sabi niya, sa pagdinig pa lang ng Senado, nakikita na nila na parang nagsisinungaling. Kaya daw, paano pa mapagkakatiwalaan doon sa mga isisiwalat nila doon sa investigasyon ng gobyerno. Sa ngayon, Alright, yun po ang first video clip natin po tungkol sa rally po. And of course, based on the report, narinig natin po mga politicians po, no? Sa kabila, sila Risa, Senator Risa, mga iba-iba pang mga politicians also attended. Hindi lang sa isang lugar po, but we have a lot of venues sa mga rallies po. And of course, sa EDSA Shrine, venue, nandun po nakita natin ang mga religious leaders natin po. Be it the Roman Catholic, be it mga pastors, mga imam po. No? They all participated and gave their speech. Isa lang ang boses nila po, ang corruption to stop. Corruption to stop. Yun po. Walang political color doon po. No? Although nakita natin may mga placards saying Marcos resign, no? Marcos resign and other political slogans.
no? Slogans. But ongoing pa hanggang ngayon dyan po sa Quezon City sa EDSA Shrine, ang rally. So, ang daming tao and estimated na po more than slightly over siguro na po 1 million people who is participating sa rally ngayon po. Today, September 21, today, ang People's Rally dyan po sa Pilipinas. Yan po sa Manila lang. But nationwide po, mas marami yun. Mas marami yun. So malakas talaga ang boses and we want to know what is the next move of President Bongbong Marcos. Definitely, he will not hear ang sigaw ng mga tao, Marcos resign. Do you think he will resign? Definitely, he will not resign. But if no action taken by the Marcos administration, malaking question mark yun po. Malaking question mark. Today, we came out and expressed our feelings. Siya mismo, ang presidente mismo, the other day was saying, kung hindi lang daw siyang presidente, he will participate sa rally. It is our right, sabi ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, it is the right of every Filipino to show our outrage, to show our disappointment, to show our anger that we are not happy with what is happening ngayon sa Pilipinas, particularly ang graft and corruption, justice, accountability, transparency. Yan po ang mga issues ang sigaw ng mga Pilipino ngayon. Alright? So, okay, let me give you the video clips. Ito po, sabi ko sa inyo na may konting gulo-gulo po. But anyway, random lang ito random lang ito. Pasensya po, this is not in order. But I just want to share with you po itong mga video clips na I have prepared para tayo dito po sa mga Filipinos, dito po sa Sabah, dito sa Kota Kinabalu po. You did manage to see it kanina, but through this program, Nick Talk, The Real Talk with Nico po, you will be able to see and have an idea of what is happening sa Pilipinas. Nandito po, let's watch and listen to this. Punta muna tayo ngayon sa Maynila. Kita po natin sa ating live na video na may mga taong nagsitakbuhan kanina. Hingi tayo ng update kay Jonathan Andal. Jonathan, parang nagkaroon ng konting movement dyan. Tama ba? Usok ba yung nakikita namin, Jonathan? Ito po, sa Ayala Bridge, malapit sa Ayala Bridge. Yung gulo ng container van. Yung pala yung nasusunog ngayon, Pia. Gulo ng container van. Tinulog daw ng mga pilita. Yung mga nagpo-protesta. Kaya gano'n nakita natin yung mga pulis. Meron silang mga marika. Pero, may mga pinagis ng kanina. Ano yung mga ginagis sila? Bote na may. Bote naman na natin. Mababante yung mga piling. Ay, mga lumik. Teka lang. Take over na lang. Saglit. Ayan. Teka lang. May tinatanda ng mga pulis yung kanilang seal. May mga lumilipad na, ano yun? Jonathan, ingat ka muna dahil... Oo. Baka kailangan mo rin sumilong muna, no, Jonathan? Nakikita natin, parang nashagip ng camera, kita natin may mga paa dun sa kabila ng container van. Oo, Jonathan? Yes, Pia, sorry. Ano yun na din? Oo, linawin na namin, itong container van na ito, nandyan ba talaga yan dahil nakabarikada yan, Jonathan? Nakabarikada Okay. yung container van na yan dito. Ang hinarangan ng mga otoridad, itong Ayala Bridge, parang hindi makasaan dito yung mga magpuprotesta. Pero, kung ano nangyari, sorry, pwede magtanong
Alright, yun po sa may Ayala Bridge. Sa may Ayala Bridge po, no? May container van doon, standby na yun doon po, and ang mga demonstrators, realista po, what they did is they burn ang gulong, ang tire, no? Kaya nga, and then some of them threw some bottled water sa mga police po, no? So nagiging may kunting chaos po, no? Diyan sa venue. Shoutout muna tayo kay Erning Castillo, is also watching ang program natin dito po o dyan po sa Basilan. Thank you very much, brother Erning, no? Thank you very much. And I will be sharing more video clips to you and to our followers dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, next video, video clip I'm going to share with you. Ito po, nandito. Random lang ito, no? Sorry, no? Hindi ito in order. Hold on. Ito na, ang ating mga kasamahan. Nagmarcha na sila dito sa may EDSA People Power Monument. September 21, 50-something years ago, pumunta po sa kalsada ang ating mga kababayan para sa ibang purpose. Ngayon po, September 21, 2025, nasa kalsada po ulit ang ating mga kababayan para sa iisang sigaw. Mapanagot ang lahat ng mga nasa likod ng korupsyon, nasa likod ng mga manumalyang flood control projects po natin dito sa bansa. Kaninang umaga, Zed, pinantayan natin ito 7 a.m. up until now. Kanina, kalsada pa po ito talaga. May mga sasakyan pag nakakadaan. Pero ngayon po, ang background ko ngayon, ang lahat ng lanes po ito ng northbound lane ng EDSA Corner White Plains. Ramdam mo na ang mga tao. Dagsara po talaga dito ngayon. Nandito na si Representative Sal Jokto na kanina po ay nakausap po natin dito. At marami rin tayong mga nakita ngayon dito dumaan. Senator Bam Aquino, dumating na rin si Senator Kiko Pangilinan. Nandito si Baguio City Mayor Benji Magalong ay nakausap din po natin kanina. Nagbigay ng kaunting updates hinggil dito sa ginagawang investigasyon ng ICI. Sabi naman po niya tuloy ang investigasyon. Ang sabi niya may mapapanagot. Yun ang pinangako niya, yun ang huling usapan dito bago siya dumiretso sa may stage ko saan may nagaganap ng ang afternoon program. Pero para mabilisan lang po, nabanggit ko kanina, Zen, ang September 21 na EDSA People Power Revolution. Kasama ko ngayon dito si Miss Mita. Siya po, yung pinakaunang kilos protesta pinuntahan niya nung siya ay buntis pa ay yung EDSA People Power Revolution. 1986 memorize pa ni Ma'am. At ngayon po, makalipas ang ilang dekada, ilang taon, bumalik po ulit sa kalsada si Miss Mita para sa iba naman pong layunin ngayon at para malaman po natin, Miss Mita, bakit po kayo dumalo sa kilos protesta? Nakikiisa ako sa paglaban sa korupsyon. It's like a Christmas wish na panagutan ang mga taong nagkasala sa mga taong bayan. Alright, yun po, portion po, nakita ninyo po, ang dami ng tao sa Ezra Shrine, kanina. And mayroon isang babae doon. She also participated sa 1986 People's Power, no? People's Power. And now, after 53 years, lumabas na naman siya po and participated again dito sa malaking rally natin, which is being carried out today, September 21, and that is the anniversary, 53 anniversary of martial law. Martial law in the Philippines was declared by no less than ang former president natin, the late President Ferdinand Marcos Sr. That was in 1972. In 1972 po. And hindi siguro the impact of the negative impact of martial law po, siguro dyan po sa Ilocos, they really did not feel ang negative impacts ng martial law when it was declared in 1972, but kami po, mga tao galing sa Mindanao, no? Galing sa Mindanao po, we really felt paano mahirap ang buhay during the martial law period po. During the martial law period. No?
Thank you very much, Erning. Ha? Lumabas si Erning. Thank you very much. Sabi niya, happy birthday to you. Yeah, today is my birthday. I'm 66 years old. And mamaya na tayo yun sa birthday, no? Ang importante dito po, ang rallies natin po, and let us hope, kagaya ko, no? I'm wishing that on my birthday today, I wish that ang wish ko lang po is that the government will do something po after itong mga rallies natin po. Sana lang po, after itong mga rallies po, mayroon mga good news tayo that we will hear from the government. Yun po ang wish ko. Yun po ang wish ko. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa aming generation po. No? This is for the good of our children, ang mga apo namin po, ang the generations and generations to come. Because we have to do something. We have to do something po. Sobra na, palitan na, and galit na ang taong bayan. Galit ng taong bayan. We cannot afford to prolong this kind of, sabihin natin, kalokohan. Hindi lang carried out by the private sector, but also even, the worst thing, even ang mga legislators natin, ang mga lawmakers natin po. Grabe na po. And we are not only talking about millions, we are talking about billions and maybe even trillions of pesos po. Loss. Loss. Ang mga taxpayers, ang mga taxes natin po went to the wrong people. And these wrong people are enjoying life at saka mga pamilya nila po at the expense of mga poor taxpayers kagaya sa atin po. Kaya nga, yun po, galit na galit ang mga tao ngayon, and this is the reason why we came out today and voice our sentiment, our anger, our disappointment, our outrage. Yun po. So, sana lang po mahinto na ito po. And those who are involved will be punished according to the law, without fear of favors. Kailangan ito po. Alright, tuloy tayo. Next video clip that I'm going to share with you ay ito. Peter, sa likuran ko makikita ninyo ang ilan sa mga militanteng grupo. Ang ilan dito, puro mga minor de edad, ayon din sa mga pulis na naka-standby nga dito sa may Ayala Bridge. Kita natin yung ilan sa mga dinala nila dito matapos nga nilang makuha ang ilan sa mga militanteng grupo na namato at nanunog nitong truck sa likuran ko. Nakita natin ang ilan dito duguan at hindi makalakad. Nakita rin natin kanina na ang ilan doon sa mga miyembro ng Philippine National Police na bumalik mula doon sa unahan ay nagtamo ng mga galos at sugat. Hindi rin nakaligtas yung kanilang mga sasakyan tulad ng kaninang motor na nakita natin dito kanina na ginagamit pang ronda ng PNP. Nakita natin na basag ng headlight. Sa likod ko makikita nyo, ilan lang ito dun sa mga grupo na kabataan na nahuli ng Philippine National Police. Sa ngayon, makikita natin sa likuran ko, unting-unting umaatras yung pwersa ng ating ng PNP dahil na rin nagsisimula na rin yung pagbulan dito sa lungsod ng Maynila. Peter? Okay, Joe. Mga ilan na palagay mo? Tansya mo lang, mga ilan na yung nasaktan dyan sa insidente na yan? Peter, mahirap actually sabihin kung ilan eksakto dahil hindi naman talaga natin nakita yung kabuuan dahil nandito tayo nakapwesto sa likuran ng hanay ng mga kapulisan. Pero nakita natin, sa tansya natin, may 10 na rin mula dun sa mga militanteng grupo ang sa kamay ngayon ng PNP. Okay. Nakikita Alright, yun po. That's the video clip that I shared with you. Shoutout muna tayo kay Atlin who is also watching itong program natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Now, for your information po, itong mga video clips, I got it from mga mainstream media natin po dyan po sa Manila who is covering live ang event, no? ABS-CBN, GMA, Net25, no?
at mga iba-iba pang mainstream media po. So, I would like to thank ang coverages made by our mainstream media dyan po sa Pilipinas. And what I'm sharing now, ang mga products ng mga mainstream media natin sa Pilipinas. Alright? So, next video, ito po. Ang next is, ito. Uy, Tol, wala mo. Diyan naman kanina nagsasalita dyan. Diyan sa kanan ko, kanan. Diyan sa kanina. Hindi ko kaya umabot eh. Hawak mo na camera, hawak mo na camera. Ito pala sa kabilang. Alright, yung video clip po is coming from one of the bloggers who are covering the event dyan sa Manila. I was made to understand kanina po that there were some big vehicles, mga lorries po, no? They blocked the street dyan po sa leading to Malacanang po because there are some realista, mga demonstrators po, they are marching towards Malacanang. And itong mga lorries, mga trucks po, nag-block ang daan po so that ang mga demonstrators will not be able to proceed to Malacanang. No? I will I'll give you any details regarding that thing po as because I'm still monitoring ang sitwasyon po. Alright, tuloy natin. The next video clip that I want to share with you po. Pasensya lang, once again, I just want to tell you, inform you that it is not in order. No, it's not in order. And itong mga video clips, I took it from the mainstream media and bloggers dyan po sa Pilipinas who are covering the event since this morning hanggang ngayon po. So, nandito po. Let's watch and listen to another video clip. Kung saan nagpoprotesta itong iba't ibang grupo sa pangunguna ng mga retired personnel ng Armed Forces of the Philippines. Kanina, ilang mga opisyal na yung nagsalita dito at nagpapahayag ng pagkadismaya sa nabiso nga na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Iba't ibang grupo wedge yung dumadalo dito sa protesta na ito na pinangunahan ng ilang mga retired officer ng Armed Forces of the Philippines. Actually, may mga grupo rito na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at ilang placards kanina ay nakita ko na may mga nakasulat na BBM resign at meron din Lead Sara, no? Actually, kaya nakahiwalay itong grupo na ito dahil iba't iba yung panawagan nila rito, no? Hindi gaya nung ibang nagpuprotesta dito naman sa bahagi ng White Plains Avenue kung saan ang kinukundina o ang sentro ng kanilang programa ay yung pagkundina sa korupsyon, partikular dyan sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Base sa estimate ng Quezon City Police District, as of 10 a.m. maabot na sa 700 na mga ralista ang nandito ngayon sa kahabaan ng White Plains Avenue at dito sa kanto ng EDSA at sa ngayon nasa
na mga security personnel kasama ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines at mga force multiplier mula sa MMDA at DPOS ang nakakalat dito sa lugar para matiyak naman yung maayos na daloy ng trapiko. Ayon naman sa monitoring ng Philippine National Police, Wedge Weng, na natiling maayos at mapayapa ang isinasagawang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw, no? At ayon kay General Nartates, una sa mensahe nila sa mga ralista ay kasama sila sa panawagan ng taong bayan na panagutin yung mga sangkot dito sa nabistong katiwalian. Huwag daw silang ituring na kalaban itong mga ralista dahil ang pakailang nila sa kanilang deployment ay ang siguraduhin ang kapayapaan at kaayusan nitong mga isinasagawang protesta sa iba't ibang bansa. Alright, yan po, narinig natin. And I was also made to understand, and it was already announced earlier by the Philippine National Police that some 50,000 police personnel were deployed nationwide po to keep the security during today's rally. Nationwide po, 50,000 personnel. Police personnel po. So, busy-busy ang mga police. Busy din ang taong bayan. Okay, next video clip na I want to share with you po, nandito na naman, isa pa. Sila umaalis sa kanilang pwesto, pero ito yung nakikita natin yung ilan sa mga pulis na nasa kabilang bahagi ng barikada ay tumatakbo na, no? Hindi malinaw, no? Kung saan po ba sila papunta, tinataboy ba nila ang mga relista, pero makibalita tayo kay Jonathan Andal na nariyan pa rin sa Maynila. Jonathan? Alright, Jonathan? Okay, go ahead, Jonathan. Alright, habang hinintay. Okay, go ahead, Jonathan. Oh my God, meron pinatumba dito kanina. Nagkakapinig dito, may narin na sila, may ginakasyon yung mga pulis na para record ko ng mga sigarani kayo na natuon na rin, nakapaan nila kaya yung mga pulis doon sa harap ng container. So, napula na nila yung point. So, may nagkampot sila sa mga nasa kami ng fence kanina, yung mga nagsani. Dalawa yung nakuha nila eh. Dalawa yung napesto nila rito. Dinampot nila. Oo. Nakapaan nila yung mga ulit na pagkakamensayan, bridge. So, tulak na nila yung mga ranilista, pasok na. Yung direksyon papunta doon sa Maynileta. Kasi itong mga ranilista, ang gusto nila kanina, hindi sila tatawid sa may Ayala Bridge. Para napunta sa Maynileta. And ang tawid nila Ayala Bridge, kung gano'ng nila kung hanggang nila para gamitin security. Kasi namatag yung mga pulis. Kasi lang nila ako, papunta ako doon sa pinakapukana ng sa hotline nitong mga pulis. Okay, nakita natin po, one of the chaos scene dyan po sa rally kanina po, no? Carrying itong demonstrator po, no? Nahuli ang mga police po who is, sabihin natin, creating unnecessary violence dyan po sa rally nila. Sa rally nila po. Alright? So, next video is water cannon. Water cannon po. Nandito. Thinking na dito tayo ngayon sa may taas ng overpass dito sa may panulukan ng Mendiola at ito atin yung kanina. Meron tayong nakitang may nagtaton. Hindi natin malaman kung tiyak pa yun, pero may narinig tayong malakas na putok. Sa mga build up daw, sabi nung tingnan nating mga kasama rito. Sa mga sandaling ito ay dinidisperse ng Bureau of Fire Protection. Itong mga nangyayista na nagpipilit na nakalapit doon sa barikada ng mga polis. At kanina na rin nakikita natin dito na nagbabatuhan din sila ng mga bote, nagbabatuhan din sila ng iba't ibang mga pwede din ibato rito. Nakikita din natin, mayroon din kasi ginagawa rito na construction sa harap ng Mendiola. Okay. Pero ang nakikita natin ay hawak-hawak ng mga ilang mga ralista, yung barikada doon at ibinabato nila noon sa mga pulis, yung patalito sa mga pulis dito sa may harap ng
protektahan ito nga kanang bahagi dahil medyo yung mga nagkaraan, yung mga nangyayari ay sa bahagi iyon. Kaya nakikita natin ngayon, patuloy pa rin sila na binubomba ng tubig. So Bert, yung nakikita Alright, dyan po, sa Mendiola yan po, no? Kita natin po na the throwing of water bottles and other things po sa mga pulis. So, walang choice sa mga pulis po except to retaliate by firing itong water cannon nila, no? Water cannon nila. I don't want to put any political color dito po, no? But I'm just reminded, I was reminded po, no? When I saw this video clip. During the time of former President Rodrigo Roa Duterte, mayroon din yung mga demonstrations, mga rallies po, no? And Tatay Digong went to them and talked to them. No? Talk to them in the language that they will understand. Huh? Street language ba po? I remember that thing. See? I'm just wondering, wala tayong statement coming from President Bongbong Marcos. No? Since this morning hanggang ngayon po, wala tayong news. Anong reaction ni President Bongbong Marcos po regarding itong mga rallies? Maybe busy pa siya receiving mga feedbacks ng events. So hopefully po, he will come out to the public and say something about this incident or this ongoing rallies po. I don't want to put any political color. I'm sorry po. I just, yung nakita ko yung video clip po, then it reminded me of during the time of Tatay Digong. I'm sorry po kung iba ang isip niya po. But honestly speaking, no. There is no such thing. Although I'm a supporter of the Duterte, but itong rally po, we are only talking about what we feel now mga Filipinos po. Ang corruption, graft and corruption sa Pilipinas. Right? Okay. Now, another video clip that I want to share with you ay ito po. Let's watch and listen. Hi, Church! Magandang araw sa inyong lahat dyan sa studio at mula dyan, nandito naman kami sa Padre Burgo sa pagitan ng Rojas Boulevard at Bonifacio Drive. Maraming kalye dito ang sarado, kaya dito namin naisipan sa medyo buntot ng mga tao na papunta doon sa Rojas Boulevard. Sa ngayon ay punong-puno na. Kasama natin dito ngayon si Ginoong Teddy Casino ng Bayang Group o Grupo ng Bayan para magtanong ng ilang mga bagay. Magandang umaga po sa inyo, sir. Tanghali, tapat, nandito tayo sa ilalim ng araw. Pero pinaghandaan natin ito, mabuti na lang at hindi bumagyo tulad ng inaasahan ng ilan, ano? Totoo. Oo, nagkatotoo. masyado lang yata uminit naman. Oo nga. Pero sir, ito, are you happy with the turnout? Oh yeah. Masaya kami lalo na yung partisipasyon ng mga kabataan. Oo. Dahil alam natin ang kabataan pati sa ibang bansa sila ang nagdadala talaga ng mga protesta laban sa korupsyon. Pero it's a very broad audience, multisectoral, may mga artista, may mga taong simbahan, may mga drag queens. Oo. Lahat nandito, buong Pilipinas po nandito. Nandiyan pa nga si Batman. Ay, interview ko na si Batman. May Justice League of the Philippines po dito. Okay, so hindi kayo nababahala na iba't ibang grupo ang narito? Dahil sabi nga nila, merong kaliwa, may kanan, may anti-Duterte, pro-Duterte, etc. In fact, we wanted na lahat ng gustong pumunta, basta laban sa korupsyon pumunta. Nasabi naman namin kahit yung mga DDS o yung mga BBM groups open sila, wag lang silang mag-expect na yung kanilang mga iniidolo makakataka sa batikos. Ayun. At tingin ko naman naintindihan ng lahat na ang issue kasi dito, kung ano man yung politika mo, ano man yung kanino ka man na kumikiling, pera natin yung nawala At kailangan talaga may managot from both camps. Alright, dahil yan po, narinig natin, no? Ang dami po, mga artista, mga politicians, mga well-known personalities po, nag-attend po sa rally, no? Sa rally. Alright, ano pa meron tayong dito? Another video clip, eto po. Community sa harap ng oblation, bitbit ang mga placard.
Panawagan nila, Mark Alright, sandali. Okay. Next is, ito po. Panayamin na po natin si Kiko D. Siya po ang convener ng Tindig Pilipinas. Magandang umaga sa iyo. Umaga po. Una sa lahat, ano ba ang simbolismo na ipinakikita ng pagkikilos protesto ng napakaraming mga tao ngayon, mga kababayan natin ngayon dito sa People Power Monument dito sa may White Plains area? Well, hindi po aksidente na pinili natin yung September 21, pinili natin yung People Power Monument. Ang paalala nito ay yung pagsasama-sama ng taong bayan upang makakamit ng pagbabago sa ilalim ng diktaturang Marcos. Paalala din po ito na mapayapang paraan ang naging sandata natin upang makalaya mula sa diktatura. Mapayapang paraan din po yung magiging sandata natin upang makalaya tayo sa katiwalian. Yung gusto po nating igiit na ang bunga ng People Power Revolution ay ating 1987 Constitution. Nagbibigay siya sa atin ng mga kapangyarihan upang mapatanggal po yung mga tiwalis sa gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng legal na paraan. So ang panawagan po natin ay isang mapayapang protesta. Tinututulan natin ang lahat ng mga paksyong politikal, Marcos man yan, Duterte, mga pro-junta, yung lahat ng mga yan, tinututulan po natin. Ang commitment po natin ay sa ating 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago. Yon po, the convener ng event, si Aquino D, no? Aquino D po. And narinig natin po, and yes, okay po, ang peaceful, ang rally natin po, except with some disturbances lang po. Minor lang yan po, no? Minor lang yan. Alright, from there, we go sa next video clip para sa inyo po, which I have prepared. Nandito po. Nabuhay yung lalakong para sa Pray for the Philippines ngayong hapon dito sa San Pedro Square sa Davao City. At ngayon gabi, papakita lang natin. Davao City tayo, ha? Ito makikita natin mayroong dalawang buhaya. Isang lechon buhaya at isang dambuhalang cake-inspired na buhaya. Ito nga ay bilang panawagan na rin na panagutin ang lahat ng mga nasa likod ng milyon-milyong insertion sa budget at ngayon din ang mga manumalyang flood control projects at iba't iba pang katiwalian sa gobyerno. Kaya meron inahanda na nabuhalang buhaya-inspired cake at totoong buhaya. Maliban dyan, meron din 100 na mga lechong baka ang pagsasalusaluhan ng mga nabuhay yung lalakong ngayong hapon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinapatupad dito lahat ng mga security unit. Meron din tayong mga pulis, task force na border nakabantay sa palibot. Lahat ay dadaan sa main entrance at lalabas lamang sa exit. So masiguro na maging matiwasay at maayos ang gaganaping activity ngayong hapon dito sa Pedro Square. At ngayong gabi ay sa kasalukuyan ay nagkakaroon na ng brief program. Meron ng mga banda na tumutugtog habang naghihintay ng ilang minuto upang opisyal na magsimula ang Pray for the Philippines program dito sa Davao City. Yan po, narinig natin na nasa Davao, mayroon din na silang rally, and may main attraction nila po, no? Ang buhaya, crocodile po. Mayroon ginawa yon na mayroon nag-donate ng cake, no? Nag-donate ng cake, ang ang cake niya is crocodile. Tapos mayroon silang live crocodile din po nag-prepare. So bakit crocodile? Kasi buhaya po, no? Ang focus natin dito po ang corruption, no? Ang corruption, ang mga buhaya. Ang buhaya dyan sa Senado, dyan sa confirm na sa Senado, sa Congress, House of Representatives, ang mga contractors natin dito, ang mga government officials, kagaya ng Department of Public Works and Highways, and maybe COA is also involved, no? Mga buhaya yun po. Custom, yun din po, no? Kaya nga ang Davao naglagay, they did, somebody, a businessman dyan po, bakery owner, per the, I was made on the same, per the request of Inday Sara Duterte po, kung pwede sila magawa ng cake, tapos ang ang itsura ng cake is buhaya, which they did. It's a big cake po, no? It's a big cake. So, yan po. But anyway, okay,
No untoward incident reported. Next is, ito, let's see. Ano naman ito? Well, sa gayon ay patuloy na inaantabayanan yung ating mga kababayang magsasagawa ng protesta dito sa harapan mismo ng Kapitolyo ng Lawag City, Ilocos Norte. Lawag Kanina City. pala alas 6 ng umaga, nagsimula ng pumosisyon ng mga tauhan ng Philippine National Police maging Armed Forces of the Philippines dito sa paligid ng Aurora Park sa harapan nitong mismong munisipyo. At ayon sa PNP Lawag City Norte, Ilocos Norte, ay hahayaan lang nila na makapagsagawa ng programa itong mga magpoprotesta basta hindi ito makakasagabal din sa ibang mga tao at daloy ng trapiko dito sa buong sentro ng Lawag City. Samantala, bago naman yung ginawang gagawing anti-corruption protest ngayong araw na ito, habang inaantay ay nagsagawa muna ng isang community service ang PNP Lawag City, Ilocos Norte ngayong araw na kung saan nagandog sila ng libreng bupet, libreng masahe at iba pang libreng serbisyo handog sa mga dito sa komunidad sa bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte. Samantala, nananatilang ka full alert naman ang PNP maging kasama na rin ang AFP na nandito sa paligid at bawat kanto ng sentro ng Lawag City, Ilocos Norte para magbantay sa posibleng maging kaganapan ngayong araw dito sa anti-corruption protest rally. Alright, yun po, sa Lawag City, Ilocos Norte. Ilocos Norte, hindi ba yun lugar ni Ferdinand Bongbong Marcos? Ha? Kasi sa sur, si Chavit Singson. And galit na galit si former Governor Chavit Singson kay Marcos. Sabi niya, walang isang salita yon si President Bongbong Marcos. Kung hindi daw dahil sa kanya, sabi ni former Governor Chavit Singson, hindi na yun nagiging presidente. Ha? Walang isang salita na yun and he's a weak leader. Sabi ni Governor Chavit Singson. Remember who is Governor Chavit Singson? He was the one who played a very major role in removing former President Joseph Estrada po. No? And he was replaced by former President Gloria Macapagal Arroyo, no? And he's a veteran, the politician, and ano talaga yun po, very influential personality po, from Ilocos Sur. Ilocos Sur yan siya, So itong ngayon, ibang ang style nila po, ang rally for itong anomalya po, may gupit campaign sila po, cutting of the hair and all these things po, dyan po sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte. Anyway, alright, next is, ito na po. A portion of the crowd sigaw sila po, Marcos resign. Alright, yun po, ang siguro ng mga demonstrators po, Marcos resign. For me po, I don't think he will resign unless we will remove him. Resign? I don't think so. Resign. I don't think so po. At yun ang siguro ng mga tao. Let's see po, no? Kagaya sa mga ibang
nasyon, kung ang mga tao nila po is not happy with the leader, magsabi yun na resign, they will step down. No? They will step down. Pero dito sa Pilipinas, I doubt po if President Bongbong Marcos will listen to the voices of the masses or voices of the Filipinos po. I really doubt po if he will step down or he will resign. Baka who knows? Baka mag-follow din siya yon sabihin natin, ang footstep ng first cousin niya, si Representative Martin Romualdez po. Nag-step down. But, yun na natin po. Sa palagay ko po, very impossible to happen for President Bongbong Marcos to resign unless we will remove or the people will remove him from the post. Alright. Alright, next is, meron pa ba tayo dito? Sandali, ha? Okay. Alright, yun po, nakita natin na some of the ugly faces of the rally today. No? Ugly faces of the rally today po. And mabuti lang po, minor mga incidents lang po, no? Hindi lumaki kagaya sa what happened sa Indonesia, I'm sorry to say that, and also sa Nepal po, no? And even yung demonstration dyan po recently sa France, no? May mga properties damage po. Pero today's rally po, minor incidents lang po. Very minor incidents po. And maraming salamat sa atin lahat po, no? Especially those who went out and participate the rally. Pero hindi pa tapos ang rally po, no? Ongoing ito po, ongoing. There will be other organized rallies po. Kagaya dyan po sa Camp Crame, ang mga retired generals po, they will be staying there for 3 days. For 3 days yun sila. No? And ongoing pa rin ang mga rallies. Ongoing pa ang mga rallies. Okay. Ano pa? Meron pa ba tayo dito? Okay. Ito, let's see. Meron ko mga malalaking pagtitipon. Wala, lolo na. Andito po. Meron ko mga malalaking pagtitipon para makasira ng pagdinig. Pero yung iba, napatras na. At baka ilang minuto pa lang, ilang segundo lamang, umabalik doon sa pwesto. At nagpapaglas pa nga sila ng dirty finger doon naman sa mga pulis ng mga oras na to. Yan ang ginagawa, ang punto laki na nangyayari dito sa bahagi ng aming pero tignan mo, may dala na
Okay, it's another ugly face of the rally. Huh? Another ugly face of the rally dyan po sa Mendiola. Dyan po sa Mendiola po, no? And, alright, mayroon pa ba tayo dito? Another video clip. Alright, let's see, ito. Pero o mga malalaking pagtitipon para Aha. sira ng pandinig. Tapos na yata ito. So anyway, yan po ang mga video clips that I want to share with you po sa mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, no? Particularly dito sa Sabah, para at least you will have an idea na ano talaga nangyari. Kasi sa labas tayo wala tayo sa Pilipinas, no? At least, maski paano, I managed to give you an idea kung what is happening dyan po sa Pilipinas today, which started this morning and ongoing pa hanggang ngayon po ang sabihin natin rally, no? The billion peso rally and trillion peso rally po. And for your information, si Vice President na Inday Sara Duterte, kanina, live siya po. And she's delivering ang speech niya po dyan po sa rally sa Nagoya, Japan. Kahapon, nasa Tokyo siya. And ngayon, nasa Nagoya, no? Nag-attend or she is this guest speaker dyan po sa rally ng mga overseas Filipino workers. And nakita natin, for your information, I saw ang rally niya is being participated by a huge crowd. It's a huge crowd. She started her speech by thanking ang everybody for attending ang rally, ang mga organizers na thank niya, and then she thanked on behalf of her family and herself as the Vice President sa mga Filipinos who are until now supporting ang efforts ng mga Duterte po. Efforts ng overseas ng Office of the Vice President also po. And she briefed ang audience niya po about kay Tatay Digong dyan po sa International Criminal Court or ICC Detention Center po, no? She explained and also she touched on itong problema natin ng corruption sa Pilipinas. Maybe on my next vlogging, I will also be sharing with you po ang speech ni Inday Sara Duterte or Vice President na Inday Sara Duterte. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Shoutout tayo kay Marilu Pentojo, is also watching ang programa natin na ngayon today is September 21. And since ang kababayan natin, ang kaibigan natin na good friend of mine na si Erning Castillo already mentioned dito sa programa natin about or greeted me on my birthday, I would like also to extend my appreciation, gratitude to all those who extended their birthday wishes to me today. Maraming salamat sa inyong lahat po. And I will always be grateful for you making me a part of your day-to-day, especially on my natal day or on my while I'm celebrating my birthday, September 21. Maraming salamat ulit na terima kasih po, and ingat tayong lahat. With this, I would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Once again, Nico would like to say Malaysia, Sabah, the Philippines. Take good care of yourself. Ingat palagi, and let's always pray para ma-solve na tayo ang problema. We will be able to find a long-term solution of the problems, our problems in the Philippines. Let's still continue the fight against graft and corruption. Ikulong natin ang mga kurakot
those who are involved and guilty, do not delay justice. Put them in jail, put them behind bars po. This is the appeal that we are calling sa gobyerno natin. And listen to ang boses ng masa po today. I hope the government, the leadership of Ferdinand Bongbong Marcos will be serious po enough to take action and to listen what the Filipino people wants through ang expression namin po today sa billion peso and trillion peso march or people's rally po. Thank you very much and bye. I love you.